Okay. Kumusta po mga minamahal na kapatid, mga kaibigan? Samantala ko kayo naroon, nawa ay patuloy kayong pagpalain ng Panginoon at bigyan kayo ng kapahingahan at kapayapaan. Ano man ang kanyang kalalagayan sa buhay, God is always faithful and true sa kanyang mga pangako na kung tayo mananalig sa kanya, siya po ay ating kaagapay, siyang ating tagumpay at makapagdudulot sa atin ng mabuting buhay. Sa hapong ito ay maririnig po natin ang mensahe patungkol sa isang tao na mayroon pong malaking contribution sa ginawa ng Diyos sa mula pa ng panahon noon at hanggang ngayon ay ang kanyang pangalan ay nakasulat po sa aklat na tinatawag natin Biblia at mayroon po siyang malaking participation sa kanyang naging mabuting pagsunod at pananalig sa Diyos ay naging bahagi po siya sa katuparan ng dakilang plano ng Diyos sa buhay ng mga tao. Yung tao pong ito ay tinatawag po nating si Ruth. Isa po siyang Moabita o sa panahon ng Israel nung araw ay sa Old Testament po. Sa aklat ng Ruth, makikita po natin na siya po ay isang simpleng tao na ginamit ng Diyos upang siya po ay maging bahagi ng napakabuting plano ng Diyos sa buhay noon at hanggang sa panahong ito. Kaya po yung pangalang ito ay very significant po sa kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos sa mga tao. Why? Because meron po siyang naging papel kung paanong ang pagliligtas ng Diyos ay sumaatin hanggang sa panahong ito. At pinamagatan po itong mensaheng ito ng taking the right choice. So, ito po ay isang napakalaking bagay doon sa buhay ni Ruth na he need to make a decision that will impact her life at he made the right choice. Kaya nga siya po ay naging isang tanyag ang kanyang pangalan hanggang sa mga panahong ito because she chose to do the right thing as per the plan of God ay nagawa niya po ang nararapat para po ang plano ng Diyos ay matupad. So yung choice po maging sa panahon natin ngayon ay marami po tayong ginagawa sa araw-araw na mga decision o choices that can affect us in the present and in the future. So if we are doing a bad choice or wrong choice in life, it will bring us loneliness, trouble, and no peace at all. Pero kapag nagawa po nating piliin yung tamang pagdedesisyon ay meron po naman tayong tagumpay at kapahingahan sa buhay. So, ating pong tunghayan yung ating reference dun sa Ruth chapter 2 verse 12. It's about taking the right choice. Sabi rito ay, may the Lord repay you for what you have done. May you be richly rewarded by the Lord God under whose wings you have come to take refuge. Ito po yung naging declaration ng kanyang biyanan dahil po siya po ay makikita po natin naging asawa po siya ng isang Israelites na kung saan ang Israelites po ay yung pong tinawag ng Diyos na maging representative niya sa buong mundo, the chosen one, the chosen nation to represent God all over the world. So tingnan po natin yung mensahe dito sa Ruth 1:1-5. Ito na po yung kasaysayan niya kung paano po siyang nakilala at kung paano siyang nagkamit ng tagumpay sa kabila ng malaking desisyon na kanyang ginawa ay makita po natin yung talagang tapang niya at kanyang ganap na pagsunod at pagpapasakop. In the days when the judges ruled, there was a famine in the land. A man from Bethlehem in Judah, together with his wife and 2 sons, went to live for a while in the country of Moab. The man's name was Elimelech. His wife's name was Naomi.
and the names of his two sons were Mahlon and Chilion. Now, Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left with her two sons. They married Moabite woman, one named Orpah and the other Ruth. After they had lived there about 10 years, both Mahlon and Chilion died, and Naomi was left without her two sons and her husband. So yan po nangyari. Isa pong tao na tinatawag na Elimelech, isa po siyang Israelite. Siyempre, isa sa mga tinawag ng Diyos ang taong ito dahil kabahagi siya sa bansa ng Israel. At yung kanyang asawa na si Naomi, ay meron po silang dalawang anak na mga binata, si Mahlon at si Chilion. Nagkaroon po ng taggutom o taghirap dun sa bayan ng Bethlehem, Judah. At para po sila ay hindi po magutom marahil ay lumipat sila ng lugar doon sa lugar ng Moab. So, pagka po pinag-aralan natin yung kasaysayan ng mga Moabites, ay sila po yung mga taong hindi ganap na kumikilala sa Diyos. They resort of honoring the idols and not the true God. Kaya po ang nangyari po ay napangasawa po ng dalawang lalaki na anak ni Elimelech at ni Naomi, ang mga Moabite woman. At ang pangalan po ay si Orpah at si Ruth. So, tumira po sila roon ng 10 taon doon sa loob ng Moab, at pagkaraan po nito ay namatay po yung kanyang asawa, si Elimelech, at maging yung dalawang anak nila. So, ang natira na lang yung babae at yung dalawang manugang na babae. So, sila-sila na lang po, mga babae. So, ang nangyari po ay sila po ay kinakailangan maghiwa-hiwalay kasi wala nga pong lalaki para maghanap buhay para sa kanila. Pero ganito po ang naging declaration ng isa dun sa manugang. So, tingnan po natin. Isa po itong declaration ni Ruth, yung pong isa sa mga manugang na babae. Sabi niya dun sa Naomi, dun sa biyanan niya, "Don't urge me to leave or to turn back from you. Where you go, I will go. Where you will stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God." So, yan po yung declaration ng isang manugang na babae, si Ruth. So, si Ruth po ay ginawa niya yung tamang desisyon. Bakit po? Kilala niya po ng husto nakilala niya po marahil ng husto si Naomi. Kaya ganun po ang choice niya. So, si Ruth po ay dati po siyang nakatira sa Moab, siyempre. At patungo na sila, pabalik na si Naomi kasi sa Bethlehem dahil wala na po naman siyang pamilya. Wala na asawa, wala nang mga anak na lalaki. So, ang decision niya ay iwanan niya yung dalawa niyang manugang na babae. Pero po itong si Ruth ay nagpumilit na hindi po siya hiwalay sa biyanan niya. So, nangyari nga po na si Ruth, he made the choice na siya po ay hindi wawalay dun sa kanyang biyanang babae. Ruth was before with her family worshiping idols. So, idols po, yung hindi po totoong Diyos, Diyos-Diyosan. But then she prepared to leave behind those false gods and decided to follow the true and the only God, the creator of heaven and earth. Ruth made the right choice and the right decision to be with Naomi, to follow the God whom Naomi knows very well. So, all the days of her life, siya po ay sasama sa kanyang biyanan. So, where you live, I will live. Sabi niya, where you go, I will go. Where you stay, I will stay. So, yun po yung naging decision ni Ruth. So, yung decision niya po ay tama. Dahil ito po ay naging blessing para sa kanya, para kay Naomi at sa mga taong nasa kanyang paligid. Why? Because we will see the result of her having the right choice, that is, coming together with Naomi, going back to Judah, Bethlehem. So, napakabuti po ang kanyang desisyon. So, itutuloy po natin. So, si Ruth po ay, nabanggit dito na, she demonstrated a good example of love
and faithfulness. So napapamahal na po siya dun sa biyanan niyang babae. Yung pong isa, saan po nagpunta? Yung Orpa. Siya po ay bumalik na talaga. Hindi niya marahil nakilala ng husto si Naomi at meron din siyang sariling desisyon, ay umuwi na lang muna sa kanilang tahanan doon sa Moab. At maiwan siya at si Ruth at si Naomi ay babalik ng Judah, Bethlehem. So nakita po natin dito na napamahal po talaga si Ruth sa kanyang biyanan at naging matapat siya na manugang. She loved her mother-in-law and never agreed to be separated from her. She showed how love and faithfulness could flourish not only in human relationship but relationship with God. So sabi ni Ruth sa kanyang sabi ni Ruth ni Ruth kay Naomi doon sa manuga sa biyanan niya, "Where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if anything but death separates you and me." So talagang naging malapit po siya sa biyanan niya. Kaya nga gano'n na lang kanyang dedication, ang kanyang pagsama, at hindi na niya kayang hiwalayin ng kanyang biyanan dahil napamahal talaga ito. At naging matapat din sa kanya ito marahil, kaya hindi niya kayang hiwalayan. So here, Ruth showed a good example of diligence and humility. So naging mapagpakumbabaan siya marahil sa biyanan niya at naging malapit siya ng husto at naging matapat siya na manugang. So dito po makita po natin na hindi lamang siya naging mabuti sa kanyang biyanan, pero ito pa po ang isa niyang karakter. She decided to go to work that others may not accept to do. She said, so nagkaroon po siya ng maayos na pag-iisip na hindi siya naging pabigat sa kanyang biyanan. Siya po ay pagdating nila doon sa lugar na pinanggalingan nila sa Bethlehem, ay meron pong panahon na tag-ani. Meron po doon yung anihan ng panahon na yon. So siya po ay nagtrabaho at nakita po natin dito kung paano siya kababa ang tao, mapagpakumbaba. Siya po ay nagdesisyon na magtrabaho at para sa gayon ay meron po silang makain, magbiyanan. So di po ba, dadalawa lang sila eh. So sabi niya sa kanyang biyanan, "Let me go to the fields and pick up the leftover grain behind anyone in whose eyes I find favor." So papansin niyo po ba sa kapag kaanihan ng palay marahil ay o kaya anumang mais, meron po yung mga natitira na kapag tapos na naanihan ay merong mga namumulot. So yun po yung naging trabaho ni Ruth noon, na kung saan ay panahon ng tag-ani, siya po ay sumusunod dun sa mga nag-aani at namumulot po siya ng mga tira-tira at hindi na po pinapakialaman yun ng mga may-ari dahil yun po ang isang katuruan sa Israel at maging sa panahon natin marahil sa ngayon dito sa ating bansa ay hindi po nila binabawalan na mamulot yung mga mahihirap na tao kasi nga mahirap yung kalalagayan nila dito, no? Na nagawa niya talagang magtrabaho ng pinakamababang trabaho. So, ganun po katindi yung kanyang humility at kabutihan na pinakita niya sa kanyang biyanan. So, sabi nga ng Biblia ay ganito tayo dapat. "All of you, clothe yourselves with humility towards one another because God opposes the proud but gives grace to the humble." So, yung pong humility na naging attitude po ni Ruth ay napakaganda po palang katangian yan, na kahit na po anuman sitwasyon meron tayo at anuman ang ating mga uri ng buhay, nahalaga po talaga yung humility before men and before God. Humbleness, meekness, and diligence make our lives easy and practical. So kita nyo na po, kaya po nating gawin lahat kapag meron po tayong umiiral na karakter na humility. Wala pong mahirap sa ating gawin. It is so easy to do and very casual because we have the attitude of being a lowly person. Ruth was rewarded with this kind of character she has. Paano natin makikita mamaya? Kung ano ang naging reward niya sa kanyang pagiging
mapagpasakop, maging mabuting manugang, mapagmahal, matapat, masipag, at puno ng pagpapakumbaba. The Lord God repaid Ruth for all the good she did. She touched the heart of Boaz, and he married her, and she gave birth to Obed. Kung titignan po natin, kung atin pong sasaliksikin yung pangyayari, si Ruth po ay nangyari na kung saan ay yung pong kanyang pinuntahang field o yung kanyang yung palayan o marahil o yung yung farm na pinuntahan niya ay kamag-anak po ni Naomi. Nasa lahi po nung lalaki na yung may-ari ng lupa na kanyang pinuntahan na nagngangalang Boaz ay kamag-anak po ng kanyang asawa ni Naomi. So siya po ay napatungo doon na kung saan si Boaz po ay kung titingnan po natin, he touched the heart of Boaz, yung pong may-ari ng lupa na kanyang pinagtrabahuhan para mamulot. Ito po ang pangalan ng may-ari ay Boaz. So, nangyari po na nagkaroon po ng good arrangement at nakita po ni Boaz yung kanyang katangian at inarrange rin po ni Naomi na yung pong kanilang naging kultura na kung sino man po yung namatayan ng asawa, yung mapapangasawa po nung nabalo ay yung pong susunod na kapatid, wala pong kapatid. Kaya yung kamag-anak po ang may karapatang maging asawa siya. Kaya ito po ay inarrange ni Naomi at si Boaz po na kamag-anak na kanyang asawa ay pumayag po na mapangasawa si Ruth. So si Boaz po ay napangasawa sa maiksing pananalita na pangasawa ni Ruth, yung may-ari ng lupa na kanyang pinamumulutan. And he married her and she gave birth to Obed. So nagkaroon po sila ng anak. The grandfather of King David, to the family line of King David, the Lord Jesus was born. So yun na po, nagkaroon na po ng connect kagad. So sa linya po, sa pamilya po ni Boaz na naging lahi po ni Haring David, dun sa linya na yon, at mula po sa linya ni Haring David sa pamilya nila, ay pinanganak po ang Panginoon. So kay Ruth at kay Boaz na naging isang pamilya, doon po dumaan yung lahi o pamilya na kung saan ay ipinanganak ang Panginoong Hesus. Kaya sinasabi ko sa inyo kanina nang simula pa lang, merong malaking impact o significant yung buhay ni Ruth dito sa kasaysayang ito na kung saan ay ang Diyos ay merong malaking plano sa sangkatauhan. So hindi po isang ordinaryong bagay yung naging bahagi ni Ruth dito. So, the Lord Jesus was born to earth bringing the gift of salvation to all who believe in Him through this lineage na galing kay Boaz, kay David, hanggang dun sa pamilya ng kung saan ipinanganak ang ating Panginoon. So, it was a good history na kung saan ay dumating doon yung dakilang plano ng Diyos na iligtas ang lahat ng mga tao. We hear many names and we see many people worshiping different gods. So ano ba pinili ni Ruth na Diyos? Di po ba yung Diyos ng Israel? Dahil yung kanyang biyanan ay si Naomi ay napapabilang sa lahi ng mga Israel. So siya po ay nakakilala ng Diyos na Diyos ni Naomi na siyang Diyos ng langit at lupa. Siya po yung lumikha ng lahat ng bagay at kanyang ipinadala ang kanyang anak na si Lord Jesus Christ who took our sin and died on the cross, was buried and raised from the dead on the third day to give us life and to everyone who believes in His name. So yun po yung napalaking decision dahil ano pong ginawa ni Ruth? She made the right decision and that decision brings her a great blessing. And not to him only, but for us as well. Why? Because until now, the salvation of our Lord Jesus Christ is working all over the nations of the earth. Kaya bahagi po nito ang blessing na ating tinatanggap. Kaya nga po, yung kanyang ginawang choice is the right choice. Because she was blessed, she was rewarded, and she received a good life.
and a good testimony. Why? Because makita po natin mamaya, babasahin natin yung buong kasaysayan ng genealogy ng ating Panginoon na ang pangalan ni Ruth ay nabanggit doon. So, sabi nga ng Panginoon, we need to trust in the Lord with all our heart and lean not in our own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Kita niyo na po, yung ginawa pong desisyon o choice ni Ruth ay napabuti ang kanyang buhay. Mula sa isang Moabita na sumasamba sa isang Diyos-Diyosan, dinesisyonan niyang sumama sa isang tao na may tunay na pagkatakot sa Diyos, ang Diyos ng langit at lupa, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Doon po siya nagpasakop, doon po siya nanalig at nagtiwala po siya ng lubusan. Kanya talagang isinuko ang buo niyang buhay, kaya siya po ay hindi napasama, kundi napabuti ang kanyang buhay. So dito po natin tingnan yung genealogy talaga ng ating Panginoon. Bakit napasama si Ruth dito? Kita niyo natin, tingnan po natin ito. The genealogy of Jesus the Messiah from Matthew 1:1-17, it says like this. This is the genealogy of Jesus the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Abraham was the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers, Judah the father of Perez and Sarah, whose mother was Tamar, Perez the father of Hezron, Hezron the father of Ram the father of Aminadab, Aminadab the father of Nason the father of Salmon, Salmon the father of Boaz, ayan na po, whose mother was Rahab, Boaz the father of Obed, whose mother was Ruth. O, kita niyo na po, nabanggit na dyan si Ruth at si Boaz. Obed the father of Jesse, Jesse the father of King David. David was the father of Solomon, whose mother had been Uriah's wife. Solomon the father of Rehoboam, Rehoboam the father of Abijah, Abijah the father of Asa, Asa the father of Jehoshaphat, Jehoshaphat the father of Jehoram, Jehoram the father of Uzziah, Uzziah the father of Jotham, Jotham the father of Ahaz, Ahaz the father of Hezekiah, Hezekiah the father of Manasseh, Manasseh the father of Ammon, Ammon the father of Josiah, and Josiah the father of Jeconiah and his brothers at the time of the exile to Babylon. After the exile to Babylon, Jeconiah was the father of Shealtiel, Shealtiel the father of Zerubbabel, Zerubbabel the father of Abihud, Abihud the father of Eliakim, Eliakim the father of Asor, Asor the father of Sadok, Sadok the father of Akim, Akim the father of Elihud, Elihud the father of Elisar, Elisar the father of Matan, Matan the father of Jacob, Jacob the father of Joseph, the husband of Mary, Mary was the mother of Jesus, he is called the Messiah. Thus were 14 generations in all from Abraham to David, 14 from David to the exile to Babylon, and 14 from the exile to the Messiah. So yun po yung root ng kanilang lineage o yung genealogy ng Panginoon. So makita po natin doon na talagang kung titingnan po natin uli, nabanggit po yung pangalang Ruth. Di po ba? Mula po kay Abraham hanggang kay King David, nandun po si Boaz at si Ruth. So sa pamamagitan po ng pamilyang ito at nakarating sa dulo sa pamilya kung saan ipinanganak ang Panginoon, si Ruth po ay ginamit para magdala ng pagliligtas sa sangkatauhan. Di po ba? So, she made the right choice. She take the right choice. Kaya nga sabi natin dito na sa panahon natin ito po yung choice na dapat nating gawin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. So dito po ay meron pong mababanggit na kapahamakan at kaligtasan, kamatayan at buhay. Di po ba? So kailangan nating to do the right choice, the right decision, and that is choosing the Lord Jesus, the begotten Son of God, na kung saan ito po mensahe ng pagdating ng Pasko. Iyon po yung best gift, yung talagang what is really behind Christmas. Di po ba yung gift of life through our Lord Jesus Christ? It's not about the rough gift. It's not about the parties. It's not about having material things.
But the right and the true gift of Christmas is Jesus Christ, na dapat natin siyang tanggapin bilang ating Diyos, Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. Upang sa gayon, magkaroon talaga tayo ng buhay pa sa susunod na mga panahon, dahil ang panahon po na ating kinabibilangan ay eternity. So, you need to do the right choice, the wise choice. That is life after death, because there's life again. So, kailangan piliin natin yung buhay. Kailangan natin yung kapayapaan at kaligtasan. Kaya nga sabi dito, take the right decision for life. Believe on the Lord Jesus as your Lord and Savior, and you will be saved, you and your household. Kito niya na po, hindi lamang ikaw ang pagpapalain ng Diyos, katulad ng ginawa niya kay Ruth, maging ang kanyang biyanan, ang kanyang naging mga anak, ang kanyang pamilya, ay naging instrumento po para ang pag-iingat, ang pangunguna at pagliligtas ng Diyos ay sumaatin. So sa inyo at sa inyong pamilya, sabi rito, kapag ikaw ay nanalig at nagpasakop sa Diyos, meron kang ganap na kaligtasan. Amen po ba? So ito nga po, sabi niya, life in Christ, God is offering us is for eternity. Hindi lamang para sa ngayon, kundi sa mga darating pang panahon na kung saan ang buhay na ito walang hanggan. So pagka nagkamali tayo ng desisyon, kung hindi natin kinilala yung tunay na Diyos, baka eternity in destruction, hindi eternity in peace ang ating tanggapin. Life on earth is a preparatory journey towards God's ordained plan and divine purpose. So may plano ang Diyos para sa ikabubuti natin. And that is life in eternity with God. Hindi life in eternity with hell o pain o trouble o distraction. Ayaw ng Diyos yun. Yung planong mabuti ng Diyos, dapat nating gawin at desisyonan. Amen po ba? That's why, take the right choice. Jesus has all the answers to this troubled life we are facing, especially in this time of uncertainties. Hindi natin alam yung mga susunod pang mga araw kung ano pa ba ang mangyayari sa mundo. But the Bible is clearly telling, mga mahihirap, magugulo, hindi kapanipaniwala, malalaking mga problema ang darating sa mundong ito. So if we are not under the care of the true God, at hindi natin siya binigyan ng pamumuno o pangunguna, paghahari sa ating buhay, at tayo ang nanguna sa ating buhay, we are not sure of having that life of peace, security, and eternity with Him. Kaya nga sabi nito ni Ruth muli, balikan natin. Sabi ni Ruth dun sa kanyang biyanan, don't urge me to leave or to turn back from you. Where you go, I will go. Where you will stay, I will stay. Your people will be my people. And your God, my God. Ano pong ginawa dito ni Ruth? Binaliwala niya yung dati niyang identity. At nakipag-isa siya dun sa identity ni Naomi. Dahil nakita niya, yung uri ng buhay ni Naomi ay isang taong totoong kumikilala sa Diyos. Kaya hindi siya humiwalay. Sumama po siya. Nagdesisyon siya. He made the right choice. Ruth was before with her family worshiping idols, but she prepared to leave behind those false gods. She decided to follow the true and the only God. Ito niyo na po. Dahil nakita niya po ito sa buhay ni Naomi. So, siya po ay napagpala at naging kasangkapan po siya sa isang pamilya na kung saan ay doon nanggaling yung pamilya na kung saan doon ipinanganak ang Panginoong Hesus. Kaya nga sabi rito, I'm not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. So tuloy po natin. Kaya nga, yan po napakahalaga na wag po nating baliwalain, wag po nating ikahiya ang totoong sumunod sa Diyos. Wag po natin iisipin kung anong sasabihin ng Diyos, ng sino man tao, kundi kilalanin natin yung totoong Diyos. Kilala naman natin kung sino ang totoong Diyos.
kung sino talaga ang makapagdudulot sa atin ng dakilang pag-asa at ganap na kalayaan. Huwag po nating iintindihin ang sasabihin ng mga tao kung alin talaga ang sinasabing totoo at tama ng salita ng Diyos, ang Biblia, na kung saan sa Biblia ay doon matatagpuan ang totoong uri ng buhay na dapat nating taglayin. Ang totoong magpapalaya sa atin, ang salita ng Diyos ng totoong kaliwanagan at ganap na kaligtasan. Naroon lang po sa Biblia. Basahin po natin ang Biblia araw-araw upang sa gayon sumagana sa atin ang kaunawaan patungkol dun sa plano ng Diyos. Sa ngayon at sa mga darating pang panahon, nasa Biblia po lahat yan. Kaya wag po natin baliwalayin ito, wag po natin ikahiya na kilalanin ang totoong Diyos na susulat sa Biblia. Marami pong ating nakalakihang mga katuruan, mga reliyon, pero ang tanong ko po, tanong nyo sa inyong sarili, ganap na ba kayong nabago? Napagtagumpayan nyo po talaga yung pagiging makasalanan? Nagawa niyo po bang baguhin ang inyong sarili sa pamamagitan ng mga kinabibilangan nating grupong yan? Yan po malaking tanong. Di po ba? Kung tayo po talaga ay totoong haharap sa katotohanan ng buhay, tingnan po natin mabuti. Nasa tama po ba tayong landas talaga? O mali ba? O sa sarili lang natin ay ayaw pa rin nating aminin. Dahil iniintindi natin yung kung anong sasabihin ng mga tao. No. Anong pakialam sa atin ng tao kapag kukunin na tayo ng Diyos? May magagawa ba ang kapwa natin sa atin kapag panahon na kukunin na tayo ng Panginoon? Bakit? Hawak po ng Diyos ang buhay natin, hindi hawak ng tao. Kaya kung ititiwala natin sa Diyos ang ating buhay, hindi tayo mapapahamak. Take the right choice. Or else, baka huli na po at hindi natin matanggap yung talagang pagpapala na hinahanap nating lahat. Wala pong iba kundi ang papasukin ng Panginoong Hesus, tanggapin siya bilang ating Panginoon na tagapagligtas. At mag-aral po tayo ng Biblia araw-araw. Araw-araw po natin basahin ng Biblia. Dahil nga po, you shall know the truth and the truth shall set you free. Lahat ng mga hindi mo pa nauunawan patungkol sa buhay ngayon at sa buhay sa mga darating na panahon, ipauunawa sa iyo ng Diyos. Take your time, read the Bible, and you will see the truth that God will set you free, that God will show you the real beauty of what really life is. Hindi po makapagdudulot sa atin ng totoong ligaya, tagumpay, pag-asa, ang anumang bagay na material o sinumang tao. Wala po. Ang salita lamang po ng Diyos. Ang Biblia, basahin po natin. Nandun po lahat. At wag niyo pong intindihan kung ano sasabihin ng mga tao. Magbasa po kayo sa inyong sariling panahon, sa sariling oras at sandali na kung saan ay malayang-malaya kayong magbasa. At makikita nyo, mangungusap sa atin ang Diyos. Pakikilala niya ang sarili niya sa atin. Kaya nga sabi rito sa susunod nating slide, let us be like Ruth, who after knowing that there is a living God who is to be worshipped, she never turned back to her idol gods. Instead, she decided to be with God and God's people, and she received great reward. Taking the right choice and the right decision to follow God all the days of our lives and to do His will, we always come to Him through prayer. Like Ruth, it is just right to take the right choice to put our full trust in the Lord Jesus, who is the author and the finisher of our faith. So kapag nagpasakop na po tayo sa Panginoon, hindi po tayo nag-iisa. Kasama po natin ang Diyos. At hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan na mapahamak o mawalang saysay ang buhay nating tinanggap galing sa Kanya. Tuturuan po tayo kung paano tayong magtagumpay at maging pagpapala sa ating pamilya, kamag-anak, mga kaibigan, at sinumang taong ilalapit sa atin. We need only to obey and to follow what the Bible is telling us. At hindi po tayo mahihirapan as we courageously, obediently follow what the Lord instruction is. Hindi po tayo mapapahamak. Hindi po tayo maliligaw. Hindi po tayo malilinlang. Hindi po tayo magdadalawang isip. Why? Because
you will see God's power, strength, and light covers you, overshadow you with His holy presence. Ruth, who found her divine appointment in the lineage of faithful servants of God, likewise, we as God's chosen people in His kingdom must stay focused in the holy calling we all received through our Lord Jesus, who have led us into fulfilling God's plan of saving mankind from destruction. So gawin po natin ito na katulad ni Ruth ay natagpuan niya yung divine appointment sa buhay niya. So sa lahat ng tao na hinihipo at pinagpapala ng Diyos, tinatanggap po natin yung salitang divine appointment. Bakit? Gagamitin po ikaw at ako para marami pa rin ang makakilala sa totoong Diyos. So mag-focus po tayo dun sa holy calling natin. Tayong mga kapatid na matatagal na, huwag po tayong malito, huwag po tayong mabalisa. Kinakailangan po tayong maging matatag, magpatuloy, maging matibay yung ating pananalig sa Diyos. Maging makatotohanan po nating ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Wala na pong ibang formula, kundi ang presensya ng Diyos at dapat mong pagsunod sa Kanya at pag-aaral, pagsasaliksik ng Kanyang salita. Yun ang magpapatibay sa iyo, yun ang magtuturo sa iyo upang maging mapayapa ka, puno ng kaunawaan at karunungan sa lahat ng pangyayari sa buhay. Huwag tayong magkukulang dito sa kaparaan ng itinuturo ng Diyos. Let us stay focused to the holy calling God has taught us to do. Amen po ba? Kaya sabi nga rito, if you are enlightened with this message and would like to follow what God is telling you to do, like Ruth, you need to take the right choice. You may pray after me. And God, I believe, is about to do something great in your life and in your whole family. And your fully commitment to God, blessing and reward will follow. Amen po ba? Kung sino ka man kapatid, saan ka man naroon, ano man ang sitwasyon mo, kung nais mo talaga na sumunod at ganap na magpasakop sa Diyos, sundin mo ang panalangin ito. Sundin mo, kapatid. Panginoong Diyos, Ama naming sumasalangit, lumalapit ako sa iyo, sa iyong banal na pangalan, sa pangalan ng Panginoong Hesus na namatay sa cross, upang ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, itinatagubilin ko sa iyo ang aking sarili. Inilalagay ko sa iyong mga kamay ang aking buhay. Gawin mo akong mapagpakumbaba. Panginoon, gabayan mo ako sa pamamagitan ng iyong habag at ng iyong dakilang pag-ibig. Bigyan mo ako ng kaunawaan at karunungan upang matupad ko ang kalooban mo, upang magawa ko ang sumunod sa iyo sa lahat ng araw na aking buhay. Kinikilala kita bilang aking Panginoon. Turuan mo ang aking mga gagawin sa buhay na ito. Ikaw po ang Diyos namin. Ikaw po ang aming Ama na pinagtitiwalaan sa lahat ng araw ng aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Yan po mga kapatid ang kabuuan ng mensahe sa araw na ito. We need to take the right choice so that we will have the life that is fulfilling, a life that is encouraging, a life that is full of hope, a life that will save you and your family as well. Pagpalain kayong lahat ng Diyos. Sumainyo ang kabutihan at katapatan ng ating Diyos Ama sa langit. God bless you.